Praise the Lord! Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Praise God. Wala ko pala tayong testimony ngayon, no? Pero I would like to take this opportunity po para ihingi din po, nagbigay pa pasalamat sa ating Panginoon sapagkat last week po, ginanap po namin ang first ever youth fellowship or youth service ng Throne of Grace Mission Community, or ng Youth Fully Alive in Mission. And naging successful po kami gawain. Right? So, almost 30 people ang umattend, no? Kasama yung dalawang dogs. And 2 people got saved. Napakaganda po ng ginagawa ng Panginoon dito po sa ministry po na ito. Kaya sa Diyos tama po ang lahat ng kapurihan. Napakaganda rin po ng inawin natin kanina. Nang dahil lang sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nabubuhay. At dahil lang sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo kumakapit. Sino po dito ang mukhang malakas na pero pabitaw na? Taas ang kamay. Yung pagod na, masuko na, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay kumakapit. Amen? Amen. Praise the Lord. And last week po, ang pinag-usapan po natin is about the amazing grace of our God, of our Jesus Christ. And medyo nabitin po ko sa pagpe-prepare, sa pagbabahagi ng message. Kaya po ating pag-uusapan ngayon is also about grace. Amen? And I believe na ito pong topic na ito is somehow a risky subject. A sensitive subject. Sapagkat karamihan po, o karamihan sa ating mga kapatiran ay naaabuso sa salitang grace. Amen? But right now, pag-uusapan po natin siya, ating pong pagbubulay-bulayan gamit ang isang kwento na matatagpuan po natin sa aklat ng Juan. Are you ready for the word? Amen. Amen. By the way, nagpula po pala ako ngayon kasi birth month ko po pala ngayon. I'm turning 26. Gulat na gulat kayo sa edad Di ako po ay 30. Turning 30. Mawawala na po tayo sa kalendaryo. Amen. Pero sa biyaya ng Diyos, amen, umabot na po tayo sa 30 years old. Amen. And I believe, mga kapatid, this message is not just for us who've been a Christian already, na matagal ng Christian, but also sa mga tao po na nangangailangan ng grace at salvation ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige po tayo po natin manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa napakagandang panahon at sa presensya mo, Lord God, na sinamahan niyo po kami sa aming pag-aawitan. Tunay ang Panginoon na every time na kami lumalapit sa iyo, hindi mo kami binibigo at patuloy mong ibinubuhos sa amin ang iyong biyaya, ang iyong kabutihan at ang iyong presensya. Lord God, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, nawa Panginoon na tanggapin po namin ang iyong mga salita, Lord God, ng may pusong bukas, Panginoon. Nang sa Lord God, na maintindihan namin ang iyong kabutihan, sa buhay namin, ang iyong biyaya sa aming buhay, Panginoon. At Lord God, may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maging praktikal at pakinabang namin pag-uusapan, Lord God. Ikaw lamang po ang may taas, ikaw lamang po ang mailuwalhati sa lugar na ito. Maraming salamat, Lord God. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, everybody shout, Amen. 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 Praise the Lord. Sige, pagpakaan po natin ang aming Panginoon. Ang ating pong text for today ay matatagpuan po sa aklat ng John, chapter 8, verses 1 to 11. Pero this time, mga kapatid, hindi po muna natin babasahin ang ating text sapagkat meron po akong pinrepare na video na atin pong panonoorin at siya po ang magnanarrate sa atin tungkol po sa kwento o istorya ng ating pag-uusapan. Amen? Saglit lamang po ito. Kaano nga ba yung video? Kulang 1 hour, no? Then after po ng video, conclusion na po agad tayo. Okay lang po ba yun? Parang malungkot ng iba. Amen? Sige po. Tayo po ay manood ng mga mabuti, watch and listen carefully po sa video na ito sapagkat dito po iikot ang ating pag-uusapan. Panoorin po natin ang video na ito. Then everyone went home, but Jesus went to the Mount of Olives. Early the next morning, he went back to the temple. All the people gathered around him, and he sat down and began to teach them.
The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery, and they made her stand before them all. Teacher! This woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now what do you say? They said this to trap Jesus so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up. Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left, one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up. Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir. Well then, I do not condemn you either. Go. But do not sin again. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa mga Bible readers, malamang familiar na po sa inyo ang istorya na ito. Amen? And I would like to call this message, mga kapatid, caught in sin, saved by grace. Everybody say, caught in sin, saved by grace. Caught in sin, saved by grace. Yung John chapter 8 po, mga kapatid, is arguably one of the most beloved passages in all of Scripture. Nakita po natin kanina yung istorya kung saan nahuli ang isang babae in the act of adultery. Dito rin po natin makikita ang isang sikat na question o sikat na statement na ang sinasabi, kung sino sa inyo ang hindi nagkakasala, siya ang unang bumato. Ito po ang kwento kung saan ang isang babae ay na-humiliate at napahiya because she was caught in the very act of adultery. And I pray in Jesus' name na today po, sa ating pong pag-uusapan, I want you to focus on Jesus and what He has accomplished for us. Sapagkat po ang ating Panginoong Hesus ay namatay para sa bawat isa sa atin. Amen? Hindi namatay ang Panginoon para lang sa atin. Hindi namatay ang Panginoon para lang sa magagaling, matatalino, o mayayaman, kundi namatay ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Nandito lang po ako, pwede po kayo mag-amen. Malibre lang po mag-amen. Alright? So I want you to focus on the finished work of Jesus. And I pray, mga kapatid, na sa hamon mong ito, buksan din po ng Panginoon ang ating mga mata for us to be able to see what God wants us to see. Kasi ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, it's more than just coming to church every Sunday. Hindi tayo nagsisimba ka, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka.
is yun na ang parang, di ba, masasabi natin sa sarili natin bilang Christian. Maraming ibang relihiyon, kayang gawin yun, ang ginagawa natin. Iba ba nga, hindi sila ma-absent pagdating sa pagdalo ng gawain. Amen. And I'm sure, all of you did not come here para sa church, and all of you did not come here para sa ating mga kaibigan, but all of us came here for the Lord. Because mga kapatid, ang pagiging Kristiyano is we need an encounter with Jesus. Everybody say Jesus. We came here to feed on Jesus. Alam niyo po, hindi siguro aksidente na nung sinabi ni Jesus na I am the bread of life. Kasi mga kapatid, ang tinapay, hindi po nilikha yung para yadman. Ang ganda ng tinapay. Ang lambot-lambot, ang sarap ng tinapay. Hindi po. Nilikha ang tinapay para kainin. And I believe nung sinabi ni Jesus na I am the bread of life, gusto niya na sa kagutuman natin siya ang bubusog sa atin. I mean, right now, at this moment, sa akin po ito, naway po, busugin po tayo ng ating Panginoon, amen, sa ating pag-auhaw sa Kanyang presensya at sa ating Panginoong Diyos. And let's dive right into the story. Ang sabi ng John chapter 8, verse 1, Jesus returned to the Mount of Olives, but early the next morning, He was back again at the temple. At ang sabi ng Scripture, a crowd soon gathered, and Jesus was sitting down and teaching them. At habang nagtuturo ang ating Panginoong Jesus, watch this, the teachers of the religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery, and they put her in front of the crowd. Everybody say, in the act. Everybody say, crowd. Alam niyo po, if you dig deeper mga kapatid, hindi lang po pinakita doon sa video ng ating pinanood kanina, but many Bible scholars believe na since nahuli ang babae na to in the very act of adultery, I mean, in the act, marami po naniniwala na ang babae ito was half naked. Hubad ang babae ito. So they snatched the woman out of her bed, dinala nila sa plaza, and they forcefully brought this woman, hindi lang po sa harapan ni Jesus, kundi sa harapan ng maraming tao. Habang nagtuturo si Jesus. And could you imagine the humiliation? Right? Kung kayo po yun, could you imagine the embarrassment? Di ba nakakahiya yun? That you were exposed, sitting, crawling, gumagapang, sa harapan ng sobrang daming kalalakihan, and she was half naked. At ang sabi nila, itong babae nito was caught in the very act of adultery. So pinarada nila yung babae sa plaza, they publicly exposed this woman. At ang sabi nila sa verse 4, anong sabi sa verse 4? Teacher. Everybody say teacher. Which is sarcastic, by the way. Kasi ang mga Pharisees, ang mga Sadducees and Scribes, hindi sila naniniwala kay Jesus. So para tawagin nilang teacher, si Jesus Christ is a sarcastic tone. Sarcastic ang mga Pharisees na ito. At ang sabi nila, teacher, this woman was caught in the act of adultery. At ang sabi ng verse 5, the law of Moses says to stone her. So what do you say? Verse 6, sabi doon, they were trying to trap him into saying something that they could use against him. Now listen to this. So may crowd, ito si Jesus, nandun yung babae sa gitna ng maraming tao. At ang sabi ng Scripture, itong babae na ito was caught in the very act of adultery. At ang sabi ng mga Pharisees, Sadducees, and Scribes, sabi nila, according to the Moses' law, base sa patakaran ni Moses, dapat ang babae nito ay batuhin hanggang sa mamatay. Na konting trivia lang po, alam niyo po ba na hindi lang adultery ang kasalanan na ang punishment ay stone to death? Amen? In fact, way back in the Old Testament, kapag hindi ka marunong gumalang sa mga magulang, stone to death ang kaparusahan.
Amen? Kapag ang magulang na may hindi ginawang maganda naman sa kanyang anak, stone to death din ang kaparusahan. Right? Kasi kapag capital ang sin, capital ang punishment. Right? Marami pong cases na ang punishment ay ang kaparusahan ay stone to death o kamatayan. So nung dinala nila itong babae na ito sa harapan ni Jesus, alam nila na sinasabi ng Old Testament na kapag ang isang tao ay nahuli na may ibang babae o ibang lalaki, dapat siyang batuhin hanggang sa mamatay. He must be stoned to death. Amen? But alam niyo mga kapatid, if you dig deeper, mga kapatid, ang sabi rin ng Scripture, na yes, kapag makahuli mo in the very act, kasama yung babae, pero hindi lang dapat yung babae. Kasama rin dapat yung lalaki. Kasi hindi niya yung story, no? They was there, she was there, but he was not there. Right? Wala yung lalaki, nandun sila lahat, pero wala yung lalaki. Pwede ka bang mangalun niya na mag-isa ka lang? Of course not. It takes two to tango, ika nga nila. Right? At ang sabi dito, so most likely, nandun yung babae, nandun yung mga tao, pero wala yung lalaki. At yung pagkawala ng lalaki, mga kapatid, ay nagsasabi lamang o katibayan na ang mga Pharisees na ito, hindi talaga sila seryoso i-uphold yung Moses' law. Amen? Hindi talaga sila seryoso. Kasi kung seryoso silang i-uphold yung sinasabi ni Moses, sisikapin din nilang makasama yung lalaki. But the very fact that the guy was absent, it is indication for all of us na hindi talaga sila seryoso na i-uphold yung sinasabi ni Moses. Seryoso lang silang ulihin ang ating Panginoon. Seryoso lang silang, amen? Seryoso lang silang gamitin yung sitwasyon para maging basis sa pagpapakulong or even worse, pagpapapatay sa ating Panginoon. Kaya ako naniniwala, hindi talaga nila nahuli ng accidentally. Because it was a trap, it was a set-up, it's not an accident. It's a bypass operation. Amen? Gusto talaga nila, naka-ready na sila, na probably kasabot din yung lalaki. Amen? Kasi yung setup na yun, hindi lang para wasakin ang buhay ng babae nito. Ang setup ko na yun is para wasakin ang ministry ng ating Panginoon. Are you following, mga kapatid? Okay, i-address natin ang issue. So kung adultery, dapat may lalaki. Hindi na babae, dapat may kasama lalaki. Ano bang sabi ng Leviticus chapter 20 verse 10? Pakita mo nga, bro. Ang sabi dyan, if a man commits adultery with his neighbor's wife, sabi dyan, both man and woman. Now, hindi ko po alam kung saan kayo nag-high school, nag-college, or elementary. Pero sa school po namin, kapag sinabing both, dapat parehas. Right? So, sabi dyan, both the man and the woman who have committed adultery must be put to death. So, both the adulterer and adulteress must be stoned to death. So, obviously, lahat ng drama na ito, yung timing mo kayo nagtuturo talaga si Jesus. Right? Imagine nyo, nag-preach tayo ngayon, tapos meron dyan sa pinto, may kinakalagkad na babae. Right? Nag-gumagawa ng eksena, what a drama. Amen? And all of this drama was actually para i-discredit ang ating Panginoon. Amen? Now, let me just put this in context. Let me just put it in context. Kasi kailangan ko i-emphasize ito para mas malinaw. Hindi po natin gina-justify yung ginawa ng babae. Right? Nahulog man siya sa patibong ng mga Pharisees, nagkamali pa rin siya. Nagkasala pa rin siya. Amen? In fact, she actually broke the 7th commandment. 7th commandment. And by the way, meron palabas natin sa TV na ika-6 na utos. Right? At ang ika-6 na utos ay huwag mangangalun niya. Pero kung titignan niyo po sa Bible, hindi po ika-6 na utos yun. Sa Catholic lang po panganin yun. Kung titignan niyo sa Bible, pang-7 po siya. It is actually the 7th commandment. Right? And she broke it. She broke the 7th commandment. So itong babae na ito, she definitely sinned. Nagkasala siya. She was guilty. At dahil ang adultery ay capital sin,
karapat-dapat lamang siyang mamatay. Pero both man and woman should die. Nakakasunod mga kapatid? Kaya yung ginala nila yung babae na ito sa harapan ng ating Panginoon Isus, sabi nila, Teacher, nahuli namin ang babae ito in the act of adultery. At sabi sa Moses, no, kailangan natin siyang batuhin hanggang sa mamatay. Now think about this mga kapatid, no? They were trying to convince the Rock of Ages to stone this woman. Amen? Batuhin nyo. Yan ang sinasabi ng law of Moses. Patayin natin. You know what, mga kapatid? I realized that this is how religious people think even in our generation. Masakit man tanggapin. Pero hindi man natin dinadrag ang babae out of her bed. Pero karamihan sa atin pa may nagkakamali, pa may nagkakasala. Instead of exercising grace, we exercise condemnation. Nalaman na sa social media, kapag ka may mali, automatic, bibidyohan ka, ipopost ka, ipapahiya ka. Right? Do you agree mga kapatid? Ang sabi ng Scripture, Jesus is full of grace and truth. Everybody say grace. Everybody say truth. Pero hindi naman pwede na puro grace, pero walang truth. Are you with me? Kasi kapag puro grace at walang truth, that's meaningless. It doesn't make sense. Ito yung tinatawag na iba na licentious grace. Na dahil mabuti naman ng Panginoon, dahil mabait naman at mapagpatawad, okay naman nagkakasala kami. So ginagawa nilang lisensya ang grace para sa kanilang kasalanan. As if walang consequence ang kasalanan. So hindi naman pwedeng puro grace, pero walang truth kasi that's meaningless. Pero hindi naman pwedeng puro truth at walang grace. Kasi kapag puro truth at walang grace, that's mean. Masyado naman harsh. Masyado naman legalistic. Na kapag nagkamali ka, iko-condemn ka, ititiwalag ka na. Right? So dapat balance lang. Because Jesus is full of grace and truth. Amen? But unfortunately, mga kapatid, these people, alam niyo po, yung mga Pharisees, Sadducees, and Scribes, they were considered the most religious people at that point. Noong panahon po nila, ang mga Pharisees, Sadducees, and Scribes ay kilala bilang pinaka-religyoso, the most religious people. And yet, kung sino may mga most religious people that should exercise mercy and grace, they want to exercise legalism. Amen? Na para lang mapahiya si Jesus, gagamit pa sila ng babae. And take note they are in front of the temple. So, they want to stone this woman in front of the house of God in the presence of Jesus. Patuloy natin yan hanggang sa mamatay. At habang ang lahat nakatingin at nakapalibot sa babae ito, ang sabi ng Scripture, Jesus stooped to the ground. Lumuhod, yumuko ang ating Panginoong Jesus. Habang dinidisgrace ng lahat ang babae ito, ang Lord, pinakita ang kanyang grace. Pinakita ang kanyang pag-ibig sa babae ito. Ang sabi ng verse 6, habang they were trying to trap him into saying something that they could use against him, basta sa last part, but Jesus stooped on the ground and wrote in the dust with his finger. Sabi ng Scripture, habang lahat sila nagkakagulo, habang ang lahat ay naghahanap ng sagot, si Jesus Christ lumuhod. Nagsulat sa ground. Amen? Nagsulat lang si Jesus gamit ang kanyang daliri sa dust. Hindi nagsulat si Jesus sa libro na permanent. Kundi nagsulat ang ating Panginoon sa dust na pwedeng mabura. And sabi ng mga Bible scholars, sa cobalt stone daw, na hindi rin makikita, madali rin mabura. Right? And why would God do that? At ang tanong ng karamihan, ano nga ba ang sinulat ng ating Panginoong Jesus? Na nag-cause sa lahat ng tao na isa-isa
isang nag-alisan simula ng pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Now, maraming speculations, pero wag na natin palabuin yung malinaw at palinawin yung malabo. Right? Pero for the sake of our study, since hinihimay-himay na rin naman natin ang storya, may guess ako. Probably, Jesus was writing o sinusulat niya yung mga pangalan ng mga tao na nandun. Dayani, Adik, Brother Nick, may anger management issue. Pastor Mons, malakas magsugal. Brother Nestor, malakas mga sarap. Right? Probably. At siguro nung nakita nilang ilinisan, sinusulat ni Jesus yung mga pangalan nila, isa-isa sila nagaling sa Brad. Si Brad na ako, dahil ako dyan, hindi pa rin nakasawa ko yan. Probably. Pero, according to some Bible scholars, na parang mas accurate, no? Ang sabi nila, Jesus, perhaps, was writing the 10 Commandments sa dust. No? Isa-isa sinulat niya ang ating Panginoong Hesus. Commandment number 1, you shall have no other gods before me. Commandment number 2, you shall not make of yourself or for yourself an idol. Commandment number 3, you shall not misuse the name of the Lord. And so on and so forth. Amen? At kung talagang sinusulat ni Jesus yung 10 Commandments sa dust na yun, di ba kasama dun yung thou shall not commit adultery? At kung kasama talaga dun yung thou shall not commit adultery, eh yung mga Pharisees mas nalakas sa loob nila. Uy, tingnan nyo, kasama sa sinusulat ni Jesus, na 10 Commandments sa thou shall not commit adultery. But you know what, mga kapatid? I believe in all my heart that Jesus was writing the 10 Commandments or whatever it is that He was writing to remind each and every one of us that Jesus came here on earth para hindi i-abolish ang 10 Commandments. Pumunta ang ating Panginoong Yesus para i-accomplish, not abolish. I-accomplish ang 10 Commandments. Ang law requirement. Nang habang ang mga Jewish meron silang 613, look at this, 613 or 613 commandments. Ang sagot ng ating Lord, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall perish, believes in Him shall not perish and have everlasting life. Amen. Amen? Amen. Kapag natin ang ating Panginoon. Because the law, the 10 Commandments, mga kapatid, cannot justify us. The law cannot justify you. Cannot. Really, Pastor? Yes. The Bible itself is clear. Na yes, ang law ng Lord, ang 10 Commandments for that matter, will reveal what's wrong with you. But the 10 Commandments cannot save you. Pastor, ginagawa ko naman yun. Okay. Sino sa inyo nakagawa or nakakagawa ng lahat ng 10 Commandments sa sambahay? Hindi mo nga kabisado Paano mo gagawin? Right? Mahirap gawin kung hindi kabisado. Pero bakit yung John 3:16? Kahit bata kaya kabisaduhin. Because there's so much everything, or there's something about the grace of God, the love of God. Amen, na it is, hindi tayo maliligtas ng law, or hindi tayo mali-justify ng law, it's only by His grace. Amen, kaya tayo naligtas. Ang sabi ng, pakita na natin yung verse natin, ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ang sabi dito, for it is by what? Grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. And it is the gift of God, not by works. Because no matter how hard you try, we can never please God by our works. Amen? At ano daw sabi dyan? It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Uulitin yung illustration ko sa mga youth last week. No? Kasi ang ayaw na ayaw ko at ayaw na ayaw rin ng ating Panginoon
na pagdating natin sa langit, makakarinig tayo na nagyayabangan. Right? Alam mo, Jesus, kaya ako nandito sa langit. Kasi yung service namin sa Throne of Grace, 3 to 5. 12 pa lang nasa church namin. Ay, grabe. Ang aga, early bird. Sabi ni Mesa, alam mo, Jesus, ako, wala yan sa akin. Ako, kaya ako nandito sa langit. Kasi yung Bible, nabasa ko na yung buong Bible 7 times, perfection. Simula Genesis 1 hanggang Revelation 22. Isama mo rin mga maps. Kapisado ko yung mga lugar na yun, Lord eh. Ay, grabe. Nung sabi naman ng isa, Jesus, wala sa akin yan. Ako, kaya ako nandito sa langit. Kasi di ba ikaw, Jesus, 40 days ka nag-fasting? Ako, 45 days. Talo kita, Lord. Parang manok lang no? Tinalo kita, Lord, kasi ako 45 days. Right? Meaning, mga kapatid, meaning that law, pagdating natin sa langit, pag nakita-kita tayo sa heaven, it is a reminder for all of us that the 10 Commandments was not fulfilled by us, but it was fulfilled by Jesus in us. Amen? Finulfill ni Jesus, pinapaniwalaan mo, and since you believe in it, you are not righteous by your own doing, but you are the righteousness of God in Christ. That's why, mga kapatid, it's called the good news of Jesus Christ. Kapag nakarinig ka ng good news, lumukot ka, hindi good news mo. Amen? Kapag nakarinig ka ng grace na hindi amazing, hindi grace mo. Because the grace of God is always amazing. The mercy of God is always amazing. And His works are amazing too. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. So Jesus, according to the law of Moses, we should stone her to death. So, binigyan nila ng dalawang option si Jesus. Option number 1, batuhin mo. Option number 2, huwag mong batuhin. Right? So, think about this, no? Kapag binato kasi ni Jesus, okay, sa civil law muna tayo, civil law. Kapag binato ni Jesus itong babae, ma-offend niyang mga Romans. Kasi Romans ang sumasakop sa kanila at this time. Under sila sa colony ng Romans, yung mga Israelites, at under sila sa pamamahala ng mga Romano, at ang may karapatan lang magbigay ng capital punishment, mga Romans. So kung babatuhin ni Jesus yung babae ito, magagalit ang mga Romans. Kapag hindi naman niya babatuhin, magagalit ang mga Jewish. Kasi ang sabi sa Jewish law, dapat batuhin. So kung ako si Jesus, batuhin ko siya o hindi ko siya batuhin, trap ako. Ang hirap po, no? Yun yung predicament. Kaya yung mga Pharisees, confident sila, huli ka kayo. Kasi kapag ka binato mo yan, magagalit ang mga Romans sa'yo, papapatay ka nila. Pero pag di mo naman binato, kami ang magdidemanda sa'yo. Kami ang maghahabla sa'yo, mamamatay ka rin. Right? Nakasunod ba, mga kapatid? So, dalawang option ang binigay nila kay Jesus. Pero walang pinili si Jesus sa dalawang option na yun. Nagbigay si Jesus ng pangatlong option. Ano yun? Love. Kasi the only way for you na mapagsama ang justice at grace, love. Akala nila si Lord heavy on sin, little on grace. Pero nakalimutan nila na si Jesus Christ was also filled with grace and filled with mercy. Kasi mga kapatid, no, kapag hindi mo naiintindihan ng grace, kapag hindi mo naiintindihan ng grace ng Lord, madaling kumuha ng bato at mambato ng iba. Pero kapag naiintindihan mo ang grace ng Lord, may hirap kumuha ng bato kasi alam mo yung bato na yun, pwede mo rin ipukpok sa ulo mo. Right? Kaya I want every one of us, all of us should understand, mga kapatid, that the grace of God placed all of us on equal footing. Lahat po tayo pantay-pantay ang tinatapakan pag grace ng Lord ang pinag-uusapan. Walang magaling,
walang matalino, walang mayaman, lahat po tayo pantay-pantay, on equal footing. Ang sabi ko nga sa mga youth natin last week, God's grace takes performance out of the equation. Kapag ka-grace ng Lord ang pinag-usapan, wala, labas ang performance natin. Labas ang behavior natin. Pastor, mabait ako ah. No, kapatid. Hindi po pabaitan ang pagiging Kristiyano, reminder lang. Maraming hindi Christian mas mabait pa sa atin. Right? Hindi po babaitan ang pagiging Christian. Ang pagiging Christian is operating in the grace of God. Amen? Kasi, meron kasi tayong mindset, no, na I have to earn it. I have to earn God's love. I have to earn God's grace. Na meron tayong thought na I have to be the good. I have to be a good student. I have to be a good Christian. I have to be a good worker. A good son. A good father. Wala naman pong masama doon. Pero pansin niyo po, puro good. Puro good. Behavior. Kung hindi naman behavior, performance naman. I have to be the best dad. I have to be the best there is. I have to be the best employee. Best actor. Best actress. Best Christian. Performance. O di naman kaya merit system. Kasi sa school, kapag may honor ako, may medal ako. Na kapag ka-first runner-up ako, may trophy ako. Na kapag ginawa ko to, may salary increase ako. So ngayon, nai-incorporate tuloy natin sa church. Nai-incorporate natin sa relationship natin sa ating Panginoon. Na nasa isip natin, if I will do good, or if I will be good enough, God will be gracious enough. Which is wrong. Amen? Ang thinking ko na if I will be good enough, God will be gracious enough is never a definition of grace. It is actually a definition of religion. That if you do good, you'll get a lot of good things in your life. Ang grace ng Lord kasi mga kapatid, hindi yung patuloy ka minamahal ng Diyos kasi mabuti ka, at hindi ka minamahal ng Diyos dahil mabuti ka, minamahal ka ng Diyos kasi mabuti siya. So God's grace focuses on God, not on you. Hindi sa performance natin, hindi sa behavior natin. Amen? So ulitin ko ulit, hindi ka minahal ng Diyos dahil mabait ka, at hindi ka patuloy minamahal ng Diyos dahil mabait ka. Patuloy kang minamahal ng Diyos kasi mabait siya. Mabuti siya. Siya dapat ang papurihan dito. Amen? Sige, parang natin ako. Kasi sa religion, mga kapatid, you get the glory. In God's grace, God gets the glory. Do you understand, mga kapatid? And who is the epitome of grace of God? Of God's grace? Jesus Christ Himself. Siya lang po ang bukod tanging may kakayanan na emerge or infuse ang justice at ang forgiveness. Paano? Through His love. Through His grace. Kaya sabi ng mga Pharisees and Sadducees, nahuli namin yan. Dapat batuhin natin siya. And they kept on insisting, ano na ang sagot, Lord? At ang sabi ng verse 7, they kept demanding an answer. So si Jesus, habang nakalayod, tumayo uli siya. At ang sabi ng scripture, alright, kung sino man sa inyo ang hindi nagkakasala, siya ang unang bumato. Amen? Kung sino sa inyo ang hindi nagkakasala, alam ko na may kasalanan ng babae na to. So, pasilin niyo mga kapatid, no? Hindi binilitan ng Lord, hindi binaliit ng Lord ang kasalanan ng babae. Alam niya kasalanan ay kasalanan. Right? So, never think for a moment na miniminize ng grace ang kasalanan. No. Hindi miniminize ng grace ang kasalanan. Sin is a big deal. Sin is a big deal. Kasi kung hindi big deal ang sin, hindi bababa ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Kung hindi po big deal ang kasalanan, ito sana angel na naman pinadala ni Lord. Kaya mo na yan. Right? Pero kaya po, ang anak ng Diyos ang bumaba. Kasi alam ng Lord na kahit na walang kahit sino mang anghel, walang kahit sino mang biblical heroes ang kayang tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya even the darling of heaven, the King of Kings, the Lord of Lords, the beloved Son of God, pinadala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
Amen? At ang sabi ng Lord, alright, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Hindi niya naiinintay ang sagot nila. Kasi alam ng Lord na wala silang masasagot. So ang sabi ng verse 8, yumuko uli siya, and he wrote again in the dust for the second time. At ang sabi ng verse 9, and when the accusers heard this, ano yung this? Na kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Nung narinig ito ng mga tao, narinig ito ng mga Pharisees, Sadducees, and Scribes, when they heard this, they slipped away. Watch this. One by one. They came into the oldest, simula sa mga matatanda, hanggang sa pinakabata. Alam niyo po kung bakit? Ask me why. Mahina, ask me why. Suspetso ko lang. Suspetso ko. Kasi kung ang kasalanan, kaparusahan, death penalty, wala nang tatanda. Right? Kung i-exercise na ng Lord yung capital punishment sa kanila, walang tatanda. Baka 17 years old ka pa lang, stone to death ka na. Right? Hindi ka nakakaabot ng 70. Ano na matatanda eh? Na mas matanda ako, mas makasalanan ako sa'yo. Kasi kapag mas matanda ka, mas marami kang nagawa. Right? Mas marami akong nagawa ngayon kaysa nung 17 years old ako. Amen? At habang tumatanda ka, the longer you live, the more stuff you've done. Secret or unsecret, lahat tayo may ginagawang mali. Amen? Kaya huwag mo titignan ng mga pastor na parang banal na parang Diyos. Hindi po pastor, hindi po Diyos ang mga pastor. Tao lang din po kami na nagkakasala katulad ko. Amen? We're not claiming to be the smartest person in the room. We're not claiming to be the most perfect person. Because all of us are imperfect people trying to serve a perfect God. Amen? At kung magre-rely lang po tayo sa ginagawa natin ngayon, na nag-take notes ka, na malakas ka mag-amen, 7 times ako nag-amen sa preach, pastor, sigurado ligtas na ako. Ay kapatid, sasabihin ko sila, ma-frustrate ka. Kasi magugulat ka, pagdating ng langit, yung ine-expect mo na sa impyerno, katabi mo. Ay, right? Kahit pinagdasal mo siya na mapunta sa impyerno, pero siya pa yung nandun. Amen? Kaya ako naniniwala mga kapatid, pagdating natin sa langit, hindi lang iyakan ang mangyayari. Pati gulatan. Ba't dito ka? Ipinasukat ko doon Henry Alcantara. Right? Pagkakagulatan tayo Amen? Again, ang sabi ng scripture, when the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left with a woman, or in the middle of the crowd, with a woman. And ang sabi ng verse 10, then Jesus stood up again and said to the woman, where are your accusers? Question number 1. Question number 2, didn't even one of them condemn you? Where are your accusers? And remember in Genesis, when Adam and Eve sinned, ang tanong ng Lord sa kanila, where are you? Pero sa babae ito, ang tanong ng Lord sa kanya, where are your accusers? Nasaan na sila lahat? Wala sila. Because I believe with all my heart, mga kapatid, ang condemnation is a work of the devil, not of God. Amen? And those accusations are indication of the accuser, Satan. And naniniwala po ko, many Christians nowadays, we cannot live a gracious and peaceful life. For so many years a Christian ka, you are living with guilt and shame dahil sa nagawa mo many years ago. And you're still living in guilt and shame kasi alam mo na hanggang ngayon may ginagawa ka pa rin mali. Amen. And every time you come to church, sasabihin sa ni Satan, huwag ka na pumunta sa church. Nagbabanal-banala ka lang naman. Ang ganda ng bihis mo, sira naman buhay mo.
Ang buti ng lotion mo, wala ka namang devotion. Gagamitin lahat ng Satan, lahat ng pag-aakos sa'yo. Wala kang kwenta. You are defeated. You are nothing. You don't have what it takes. Hindi ka deserving. Hindi ka mahal ng Diyos. Ikaw naman naniniwala ka. Pero, let me encourage you today, mga kapatid. The grace of God is everything for nothing. Sa lahat ng taong walang-wala, grace ng Lord ang pupulong sa ating kawalan. Grace ng Lord ang may enable sa atin to come to Him. Amen? So, suggestion. Every time na marinig ulit yung boses na yun, hindi galing kay Lord yun. Amen? Makinig po tayo sa boses ng Diyos. Hindi sa boses ng accuser. Hindi sa boses ng kaaway. Kasi nung una narinig ng babae ito, patuloy na yan, patuloy na yan. Pero this time, nawala ang mga accusers. Boses ng Lord ang kanyang narinig. At ang sabi ng Lord sa kanya, where are your accusers? Does anyone condemn you? Meron ba silang tumutulig sa o bumabatikos? And as I close, mga kapatid, ang sabi ng verse 11, no, Lord. And watch this, mga kapatid. If you're suffering with guilt and shame, I want you to listen to this. Ang sabi ng babae, no, Lord. But Jesus said, neither do I. Kahit ako hindi kita kinokondem. Go and sin no more. Now, tingnan niyo po ito, mga kapatid, no? Kung may 1,000 na tao sa lugar ngayon, pababahin natin para realistic. 300 people. Let's say 300 people ang nakapalibot sa babae nito. Kasi kapag kasi niyo, may issue talaga, no? Pinapalibutan ng mga chismosa. May mga marites. Buti nga hindi sa Pilipinas nangyari ito, kasi sa Pilipinas nangyari ito, meron pang umakit sa poste, meron pang umakit sa bubong, ano yun. Right? Pero, I believe with all my heart, mga kapatid, habang pinapaligiran sila ng mga daang-daang tao, at habang ang lahat, kinokondem ang babae na ito. Patuloy na yan, patuloy na yan. Let me tell you this. Wala ni isa sa kanilang may karapatan na bumato sa babae nito. Si Jesus na. So, totoo lang po. Right? Kasi siya na perfect eh. Si Jesus lang ang may karapatan at may kakayanang bumato sa babae nito. Pero ginawa ba ni Jesus? Come on, ginawa ba ni Jesus? Pero bakit tayo? Hindi naman tayo perfecto, pero ang lakas ng loob natin ng bato ng iba. Kung yung perfect one na, hindi na kayang gawin yun sa mga kasalanan katulad ng babae ito. Amen? Kung wala si Jesus, this woman was probably dead. And Jesus saved her from death. Literally and spiritually. Niligtas siya ng ating Panginoon. Malaki po ba ang kasalanan ng babae? Yes. Her sin was big. But her Savior is bigger. Her Savior is bigger. Jesus is bigger. So I'm telling you this, mga kapatid. When something is wrong, kung pakiramdam mo, hindi ka perfecto, hindi ka malinis, hindi ka karapat-dapat. When something is out of place in your life, wag kang mahihiyang lumapit sa ating Panginoon. Jesus always wants to invite you. Jesus always wants to welcome you. Amen? Jesus is always willing to cleanse you. He is always willing to heal you. He is willing to set you free. Naalala niyo po prodigal son? Sa Luke chapter 15. Come on. Pinag-aralan po natin ito last week. Di ba yung bunso lumayas? Kinuha niya ang 1/3 ng yaman ng kanyang ama. Hindi niya deserve bumalik. Eh karamihan sa atin, kaya ng pakiramdam, hindi na natin deserve bumalik. Pero ang sabi ng scripture, habang siya nagpapakain ng baboy, pinakamababang uri ng trabaho sa kanilang kultura at kanilang panahon. Ang sabi ng scripture, and he came to his senses. Natauman siya.
Because most of us are living in deception. Deception of the enemy. And I pray and I hope in Jesus' name that today, God will bring that sense of awareness of your identity and who you are in Jesus Christ. So natauhan siya. He came to his senses. Sabi niya, teka na, anak ako bakit ako nagsisettle dito? Babalik ako. Pero sabi ng scripture, when he was still a long way off, the father saw him. Nakita siya ng kanyang tatay na kung tutusin, dapat yung anak ako na nakakakita. Kasi siya yung prepared. Come on. Hindi naman alam ng tatay kung kailan babalik eh. Hindi naman nagpa-schedule. Right? But probably, yung tatay was probably waiting for his son to come back. Week in and week out. Day after day. Sunrise to sunset. Ano sabi ng scripture? When he was still a long way off finally, yung walang galaw, yung walang kaluskos, nagkaroon ng kaluskos, and he saw his son. At nung nakita niya ang kanyang anak, hindi niya na hinintay yung kanyang anak na siya ang lumapit. Siya na mismo ang tumakbo at lumapit sa a picture of Jesus Christ. Na siya na mismo ang bumaba, hindi ka na niya hinintay na umakyat sa langit. Siya na mismo ang tumakbo palagi sa'yo. At niyakap niya ang kanyang anak, hinalikan niya ang kanyang anak, and he restored everything back to him. Amen? That's our Lord Jesus Christ. That's our God. Come to the Lord. Sabi ko nga sa mga youth last week, come to church as frequently as you can. Come to church as much as you do. Kasi ang church po mga kapatid is never meant for perfect people with perfect lives. Never. Ang throne of grace Christian community ay simbahan para sa mga perfectong tao. Ang sabi nga ni Jesus sa Mark chapter 2, ang mga healthy tao, hindi kailangan ng doktor. So kung may sakit ka, ang hanapin mo doktor. Kapag nasusunog ang bahay mo, ang hanapin mo, bumbero. Eh kung makasalanan ka, huwag mo nang layuan na ipapatawad ng kasalanan. Kapag makasalanan ka, mas tali mong lapitan ng ating Panginoon. Eh pastor, mas grabe mo yung ginawa ko niya sa adulterous mo na yan, itatanggapin ba ako ni Lord? Yes! Our God is so gracious to accept you just as you are. Pero yung kagandahan ng grace ng Lord eh. Tatanggapin kaya sa karumihan mo, pero hindi sa papayag na marami ka namin. Babaguhin ng Lord yung buhay mo. Isa-sanctify ng Panginoon yung buhay mo. Amen? Kasi ang religion, mga kapatid, sasabihin sa'yo, gawin mo muna to para maging anak ka. Pero ang grace ng Lord sasabihin sa'yo, anak ka. So now go and see no more. Go and see no more. So, I don't know who is this for. Sa panahon na ikaw ay guilty, sa panahon na ikaw ay ashamed, nagigilty ka na kasi marami kang ginagawang kasalanan. Hanggang ngayon, you have a lifestyle of sin. You have an habitual sin. And you're hiding it for years. Alam niyo po ang pinakalugar na mapupuntahan natin sa pagkakamali? Paanan ni Jesus. Paanan ni Jesus. Lumapit ka sa ating Panginoong Jesus kasi siya lang po ang may kakayanan, bigyan ka ng grace, ng access sa Diyos. Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father, can come to the Father except through Jesus. So allow Jesus to embrace you, allow Jesus to accept you, allow Jesus to heal your wounds. I-allow mo si Jesus na mahalin ka. I-allow mo si Jesus. Ako, palakpakan natin. I-allow mo si Jesus na ipakita sa inyo that there is a better way to live. Na yung kasalanan na yan, yung lifestyle of sin na yan, that's not the perfect life that Jesus has died and died for you to live. Huwag ka mag-simple dyan. Tigilan na natin yan. Come to Jesus. Repent of your sins. Amen? At kapag lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid, hindi ibibigay ng Lord sa'yo kung anong deserve mo. Ang ibibigay ng Lord sa'yo kung anong kailangan mo. Ano yun? Yung pag-ibig. Yung grace ng Lord. Kasi ang deserve natin kapahamakan. Ang deserve natin mapunta tayo sa impyerno. Ang deserve natin kapurusuhan. Pero buti na lang, hindi
Ano yun? Yung pag-ibig niya. Yung sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. I am a great sinner, but you are a greater Savior. You are great and greatly to be praised. You are beautiful, awesome, magnificent, and wonderful God. Let's stand on our feet and let's praise His name. Oh, we praise you, Lord.